Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na pamilyar kayo sa lirik ng isang kanta na nagsasabing, "This is the day that the Lord has made." Ito daw po yung araw na ginawa ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay magre-rejoice, tayo po ay sasamba at magpupuri sa kanyang pangalan. Hindi man po tayo magkakasama physically, pero ang Panginoon po ay kasama natin siya kasi po siya ay nasa lahat ng kanyang ginawa. Lalong-lalo na po pag ang kanyang mga anak ay patuloy na nauuhaw at patuloy na nagugutom sa kanyang salita. Samahan niyo po ako sumandali para po sa ating pambungad na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, amang Diyos na siya ring sinasamba at Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, na siya rin naming Diyos na sinasamba namin ngayon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Salamat po o Diyos dahil kahit mahirap ang panahon, God, hindi mo kami pinababayaan o Lord. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na sa lahat ng aming lakad, kami ay sasamahan mo. Nalaman din po namin, Panginoon, na lahat po ng aming dunong, lahat po ng meron kami, lahat po ng kapangyarihan, Lord, ito ay mababaliwala kung hindi lang din po nang gagaling sa iyo at kung hindi mo po ito kinakasihan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw pa rin ang control, O God, sa lahat ng bagay. Sa katapus-tapusan, O Lord, ng lahat ng bagay na ito, pangalan mo rin po ang maitaas. Sa katapus-tapusan po, Panginoon, ng mga bagay na ito, pangalan mo pa rin ang masamba. At sa katapus-tapusan po, O Lord, ng bagay na ito, lahat po ng tao, ang luhod ay luluhod po kami sa iyo, Panginoon. Lahat po ng tuhod ay luluhod at lahat po ng labi ay magsasabang ikaw ang tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kailanman totoo yung sa iyong salita, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay nandyan na patuloy na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Panginoon na patuloy namin kasama. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na paghuhugutan namin ng lakas, Panginoon, sa magulong mundong ito. Sa magulong mundong ito, meron pa rin po kaming peace, Lord. Yung peace na nagmumula sa iyo sapagkat alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, O God, at hindi mo kami pababayaan. Ito po ang aming samot panalangin ang matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil sa umaga pong ito muli po tayo magkakasama-sama para po sumamba sa ating Panginoon. Salamat po na kahit tayo po ay nasa kanya-kanyang tahanan natin, pero hindi po naging hadlang ang pagkakataon na ito para hindi ho tayo sama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. Napakarami hong bagay na dapat nawa na natutunan natin sa panahon po ng quarantine natin, sa pagstay natin sa ating mga bahay. Isa na po dito siguro yung magkaroon ho nawa tayo ng mas malalim pa na relasyon natin sa Panginoon at magkaroon ho tayo ng quality time na makipag-commune sa Panginoon. At talagang wala tayong magagawa kundi iasa lahat sa Panginoon. At isa pa pong bagay ay yung pagkakaroon po natin ng pagkakataon na magkaroon ng close bonding para sa ating mga pamilya. I'm sure kahit ho nga tayo, di ba, namimiss na ho natin yung isa't isa. But hindi nga ho tayo pwede makita, pero sana ho yung family natin yung mabuild din, yung magkaroon ho ng maayos na relasyon. Okay? So sa umaga din po ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kahit ano naman po yung sitwasyon na meron tayo ngayon.
ay alam ho natin at panghawakan natin ang sabi ng Panginoon kung magtitiwala lamang po tayo sa Panginoon. Ang pangako niya sa atin kahit kailan, kahit minsan, hindi niya ho tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwanan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po Panginoon dahil malaya po muli kami na makapagpupuri, makasasamba at talagang mapasasalamatan ka. Ikaw yung Diyos na mabuti, ikaw yung Diyos na tapat, ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na in control ng lahat ng bagay. Kaya naman po sa araw na ito, wala kaming ibang ninanasa kung hindi ang maranasan ng iyong banal na Espiritu at patuloy ka naming mabigyan ng kalwalhatian ng karangalan sa aming pagsamba at sa pagpupuri sa inyo. Nawa Panginoon, hipuin niyo po rin kami sa umagang ito at ikaw yung inaasahan namin nakikilos sa aming kalagitnaan. Purihin ka o Diyos, pinapasalamatan ka namin sa pangalan niyo po Panginoong Jesus. Amen. Salamat o Diyos, purihin ka Panginoon. Ikaw yung Diyos namin na hindi nagbabago, hindi kami iiwan, magpakailan pa man. Purihin ka Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Iniwan ng Diyos. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katulungan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di mababayaan ng Diyos. Ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, alam ko po, pare-pareho tayo ng dinadaanan ngayon. Kung marahil yung iba po sa atin ay may mga dinadaanang problema, mga pagsubok na nahihirapan po kayo. Sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagalan. Kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan, sapagkat ako ang Diyos niyo na pumupugko at nagmamalasakit. Sa Panginoon ang kalakasan at kapayapaan. Hallelujah. Ibang lakas, kapayapaan at kagalakan.
Bless your name, O God. Patuloy po natin pilihin ang ating Diyos at sa Kanya lang po tayo magtiwala dahil kahit kailan hindi po tayo iiwan ang Diyos kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Kailanman Diyos, ika'y tapat, hindi nagbabago. Kailanman, O Diyos, pag-ibig, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Makilain ka. Amen. Kailanman, Diyos, nilaya mo sa hindi magkukulang. Kailanman, O Diyos, wala nang papanay. Pag-ibig mo'y tunay, pangako mo'y di mo iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Kung hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay na sapat ka sa aming Panginoon Diyos. Di ka nagkukulang. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan.
Hallelujah, sa iyo kami magtitiwala, sa iyo lamang kami sasamba, magpakailan pa man. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Sa Panginoon lamang po tayo makakaasa. Siya lang po yung matibay na loob natin at sandigan. Magpakailan pa man, purihin ang Diyos. Oh, hallelujah. Lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, ang kadakilaan ay mapasayo lamang sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Salamat po, Praise and Worship Team, sa napakagandang pag-aawitan, sa napakagandang pagsamba na ginawa natin. Salamat po sa inyo. Kami po ng aming kapatiran, minsan po ay nag-uusap kami
Parang pag walang magawa, sabihin, naku, ano ba ang nagawa niyan lockdown na yan sa ating mga sarili? Nagsasabi po kami na, ay naku, tumataba tayo kasi pag nasa bahay, wala po tayong iniisip kundi ang kumain. Pero salamat at the end of the day, nabusog man po yung ating physical, andyan pa rin po yung isang tao na patuloy pong nagbibigay ng kabusugan sa ating espiritual. At yan po ay gagawin pong muli ng ating pastor, ang pastor ng Divine Will Christian Assembly, na maghahatid ng kanyang salita ngayon sa atin, si Pastor Alex De Castro. Gandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay Sunday. This is the Lord's Day. Tayo po ay natutuwa through social media. Magkakasama po tayo para makinig ng salita ng Lord. God bless you, Faith, and ang worship team sa ating ginawang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Salamat din kay Ate Tess. At salamat sa ating lahat po na nanonood ngayon. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Pagkukuhanan po natin ang mensahe ng Lord ay nasa Hebrews chapter 10. At ito po ang mga talata na ating pong tutunghayan. Magsisimula po sa verse 35. Ang sabi po ay ganito: So do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. And by my righteous one will live by faith. And I take no pleasure in the one who shrink back. Verse 39 po, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Amen. Ito po ang salita ng Panginoon at ito po ang ating bubulayan sa araw na ito. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagkakataong ito na kami po yung mag-aaral na iyong salita. At salamat po through your word sa umagang ito. Alam po namin kami mapapagpala at kami magkakaroon ng inspiration at pag-asa sa gitna po ng mga problema kinakaharap namin. And may you be enthroned and may you be glorified in our midst, even as your words being preached. We bless you this morning, our Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, umpisa na po natin. Ang ating pong title ay simple lang: Endure, Expect, and Engage. Yan po yung bibigyan natin ng diin sa umagang ito. Una po, endure. Okay ho? Sabi po sa verses 35 to 36, so do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. You need to persevere or endure so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Pag sinabi pong endure, ito po ang definition ng Cambridge English Dictionary at ng Merriam-Webster. Sabi po, endure, to suffer something difficult, unpleasant, or painful. At isa pa pong meaning ay to remain firm under suffering or misfortune without yielding though it is difficult. Amen. So alam ko po na alam natin yan, lahat po tayo nagkakaroon ng experience ng difficulty, ng pain, ng hurt sa maraming bagay. At kapag tayo po ay nanatili doon na nalalampasan natin o natagalan natin, ibig po sabihin nyo na i-endure natin. Okay, so throughout ng history po ng church, ang battle cry po, mga kapatid, ng church ay yung to endure. Ayan. To endure has been the battle cry of the church throughout history. Halimbawa po, sabi sa scriptures, join with me in suffering or enduring like a good soldier of Jesus Christ. Yun po yung panawagan ni Paul kay Timothy. No? And then, again, si Paul po nagsasalita sa 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to 9, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Amen. No?
Mga passages na ito, mga kapatid, nag-remind lang po sa atin na ito po yung nangyari, mga kapatid, noong unang 3 centuries ng Christian faith. At ito rin po ang reason bakit po ang author ng Hebrews, ganito po ang kanyang panawagan. No? Kasi po sa 3 centuries ay nagkaroon ng persecution, official persecution ng Roman Empire sa mga Kristiyano. Kaya nga po, apektado rito ang lahat ng Christians that time, kasama po ang mga Hebrew Christians na sinulatan po ng author. At hindi po yung pinagdadaanan nilang problema, may persecution, may trials, lahat po nandoon. So much so, mga kapatid, na yung iba ko nalalamig sa faith, iba naman po inabandon na yung faith at bumalik na sila sa Judaism. Kasi nga po, nahihirapan sila. So ang core po ng exhortation talaga ng author dito ay talaga mag-endure, manatili, magpakatibay, magpakatatag sa kanilang panampalataya kasi nga merong mga pagsubok at may mga problema. Amen ho? In fact ho, ang Panginoon, wala pa nga po ang church, no? Hindi pa ito naboboard kasi hindi pa siya namamatay para sa ating mga kasalanan. Ito po ang sinabi niya na ang mga followers niya ay mahihirapan. Subject sa maraming bagay na mahihirap. Persecution, test, trials, everything ho. Kaya sabi niya sa John 16:33, in this world we will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. So, alam na po ng Lord na ang sino mang susunod sa Kanya, ito po yung magiging kakahinatnan. Kung ito po ay totoo sa early church, hanggang ngayon po, totoo yan sa atin. At sa bawat yugto ng kasaysayan ng church. Amen ho, mga kapatid. Endurance is the hallmark of the Christian faith. Kanina po, sabi natin yun ang battle cry. No? Ang palagi na maririnig ng mga Kristiyano that time sa mga apostles, paging sa second generation ng mga Christians ay magpakatatag, mag-persevere, mag-endure. Yun po ang battle cry. Kaya naman po nasanay ng mga Christians that time na talagang magpakatatag habang humaharap sa problema at pagsubok. But hindi lamang yun. Endurance is the hallmark of the Christian faith. Mga kapatid, lahat po tayong mga Kristiyano, simula pa nung una sa Acts, yung mga unang naging Kristiyano na naging church, mga kapatid, hanggang sa mga sumunod na mga generations, hanggang sa panahon natin, mga kapatid, meron lamang po tayong common experience. At ito po ay yung lahat tayo bilang mga anak ng Diyos ay humarap sa pagsubok o sa problema o iba-ibang klaseng pagsubok. May sakit, no, karamdaman, o may mga kawalan sa buhay. There are times persecution. Marami po, no, halo-halo ang test o ang kaso na nangyayari sa atin. Yun po yung common ground natin. At any time and in varying degree, sa paglakad po natin sa Diyos bilang manampalataya, ito po ang naranasan natin. So, this is an undeniable fact. Amen ho? Meron nga pong kwento na alam po natin na ito ay isang isang kwento lamang na si King Arthur, na meron siyang mga knights. So, yung mga knights po ay yung mga sundalo that time, yung tawag sa England. Tuwan-tuwa po yung yung mga knights niya, yung iba kasi pagtapos daw po ng labanan, wala silang sugat, hindi man lang sila nagalusan. Pero hindi ito ikinatuwa ni Arthur. Kaya ang sabi niya, go get your scars. Sabi niya, bumalik kayo sa labanan. Hindi pwede kayo maging sundalo o warrior, pero hindi kayo nasusugatan. Kaya bumalik kayo at kailangan magkaroon kayo ng sugat. Kailangan kayo ay magkaroon ng wound. Mga kapatid, ano ibig sabihin dito? Ganun po. Imposible tayong mga Kristiyano na hindi magkaroon ng spiritual wound, spiritual scars, spiritual pain, kasi po nasa labanan tayo. Kasi po nasa pagsubok tayo, nasa problema tayo. Merely by bearing the name of Jesus, yun na po ang dahilan kung bakit magkakaroon po tayo ng mga spiritual, emotional, and even physical scar sa buhay natin. Kasi po sumusunod tayo sa Panginoon. At taliwas po ang ating buhay sa mundo. Halimbawa po, sa kasalukuyan, yung virus po na kumakalat sa buong mundo ngayon,
ito po ay test na lahat po tayo ay involved. Amen ho. Nasaan man ang Kristiyano, nasa Europe man siya, nasa Amerika, o nandito siya sa Asia, kasamang bansa natin, lahat po tayong mga Kristiyano, hinaharap ito. At ang epekto nito sa buhay natin ay lahat ho. No? Yung social life natin apektado, naka-lockdown tayo. Hindi tayo makapagsalimuha sa isa't isa. Amen ho, nandun lang tayo sa bahay natin. Kahit nga ibang malapit na family natin na nasa ibang bahay, hindi natin mapuntahan. So, problema ho yun. Isa pa, yung economic. Ibig sabihin, yung ano kakainin natin, paano yung means ng livelihood natin, especially, pero pa ba tayong trabahong mababalikan after this lockdown? So, economically, apektado ho tayo. Ganun din, emotional, no? Nag-iisip tayo, minsan ho, di ba? Minsan iniisip mo, konting sipunin ka lang, umubo ka lang, baka infected na ako. No? Minsan, yan ang nangyayari sa akin, no? Biglang sisipunin ka, biglang parang hiraman ka huminga, ang iisipin mo agad, baka meron akong infection. In other words, emotionally, battered tayo. Mentally, naano tayo, no? Medyo pagod tayo kasi we are fearing for our lives or the lives of our loved ones. Halimbawa, baka yung anak ko, baka magkaroon ng ganitong virus, o baka yung asawa ko, o baka yung malapit kong kasama sa buhay. So, sinasabi ho natin na itong dumarating sa atin sa buong mundo, apektado po tayong lahat, no? Hindi po tayo may exempt dito. Kaya nga, dapat mag-iingat tayo. Kaya, sa mga panahong ito, napakahalaga na ang guidance, ang strength at ang protection ng Lord po ay hingin natin. Amen ho, mga kapatid. So, sa ganitong parang dapat mag-endure tayo. 1 week na lang ho, ay hindi natin alam kung malilift ang lockdown. Pero di ba ho, na tayo? Worried na tayo, napupuswait na tayo, nagiging impatient na tayo. Sana tapos na itong lockdown na to. Kasi gusto ko na maging normal yung buhay ko. So, naapektuhan na yung outlook natin, yung perspective natin, nagiging impatient tayo, nagiging disappointed tayo, ang dami-dami nating naiisip na di maganda. Ito po ay babantayan natin kasi po kailangan mag-endure tayo. 1 buwan po ito. Nahihirapan na tayong mag-endure. Paano pa pag sinabi ng gobyerno, extend natin ang lockdown kasi tumataas ang kaso ng COVID. So, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi humingi ng katatagan sa Lord. I-extend niya yung endurance natin. Kasi sa atin, parang hindi natin kakayanin. Mahirapan tayo, maiinip tayo. Pero kailangan ho, through this test na nangyayari ngayon, makita yung endurance natin. Malayo po ito sa persecution, ho. Hindi talaga directly ang faith ang inaatake sa atin. Unlike nung sa early church, persecution talaga yon. Panampalataya talaga nila yon. Patayan ho yon. Pag sumunod kayo sa Lord that time, imamartir kayo. So, nag-endure ho sila doon. Naging matatag sila. Ito ho sa atin, hindi to directly tinitira yung faith natin, hindi ho. Pero, makakapag-endure ba tayo, mga kapatid? Kaya ba natin na sa kabila na nandito pa, itong threat na ito, naka-lockdown tayo, kaya ba natin mag-endure? Yung ibig sabihin, maging stable pa rin tayo sa ating tiwala sa Panginoon? O magreklamo tayo? O ka-questionin natin yung sitwasyon? And in effect, ma-question natin ang Diyos. So, bantayin ho natin yon. Ang kailangan ho natin sa pagkakataong ito ay endurance. At wala po tayo niyan, mga kapatid. Hilingin natin yan sa Diyos. No? Dito sa temporary na nangyayaring mahirap sa bayan natin at sa buong mundo, kailangan po mag-endure tayo. No? Maging stable pa rin yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen ho? Yun ho nangyari sa early church. Matinding persecution, severe ang kanilang test. Talaga namamatay po sila, and yet sila po ay nag-endure. At ang sabi ng author, dapat mag-endure. Amen ho? Pangalawa, mga kapatid, expect. For in just a little while, He who is coming will not delay. No, bakit po sila pinapag-endure? Sabi ng author, mag-endure tayo, mag-persevere, magpakatatag, magpakatibay. Kasi ang sabi niya,
in a little while, He who is coming will not delay. Yung nangako na babalik siya ang Panginoon, hindi niya i-delay yung pagbalik niya. Okay, scriptures po muna tayo. Sa Matthew chapter 24, verses 42 to 44. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Ayun, ito po yung gustong diin ng Panginoon. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Another passage sa huling book ng Bible, Revelation 22, verse 20. He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. So, ito po mismo ang pangako ng Lord, babalik siyang muli. At sinabi niya rin sa Matthew na ang pagbabalik niya kailangan pagandaan natin, kasi babalik siya katulad ng isang magnanakaw na hindi ina-announce kung kailan siya magnanakaw. Mga kapatid, the imminent return of Jesus is the glorious hope that the early church expected to happen in their lifetime. Kung meron pong isang bagay, mga kapatid, na nagpapatibay, no? Nag-i-inspire, nagbibigay pag-asa sa mananampalataya during that time, no, sa early church, walang iba po kundi yung alam nila na babalik ang Panginoon at babalik ang Panginoon sa lifetime nila, doon sa kapanahunan nila. Yun ang paniniwala ng buong church during that time, lalo ang mga taga-Thessalonians. Kaya po, alam ng mga believers na babalik talaga ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Lord sa panahon nila, then matatapos na yung persecution, matatapos yung suffering nila, di na sila mahihirapan. Yun po ang isang reason bakit nag-persevere sila. At alam po natin, despite na maraming thousands, no, mga hundreds of thousands ang namatay, maybe million nung panahon na yun sa persecution, nag-persevere sila, pero hindi pa rin po dumating ang Panginoon. Hindi dumating ang Panginoon. At alam natin, hindi pa siya nadating. But anytime, darating siya, mga kapatid. Ang sinasabi natin ho, ganito. Yun ho ang pag-asa, o yun po yung substance na nagpatatag sa mga Christians that time para sila po ay umasa. Kasi babalik ang Panginoon. Matatapos din ang kanilang hirap, matatapos din ang kanilang trials. Pero hindi nga po dumating ang Panginoon. Pero kung namatay yung iba, maraming mga Kristiyano na namatay po sila na nakakapit pa rin sumasampalataya sa Panginoon. Hear this. It takes a serious crisis or challenge before the world would realize the truths of biblical revelation. Mga kapatid, ano niyo po ang isang bagay na makikita natin pag binasa natin ang internet o ang dyaryo, kita natin sa social media. Ito lamang po, pagdating ng problema ito, ng virus na ito, biglang-bigla ang mga tao sa buong mundo, na-realize nila na hindi pala safe at secured ang mundong ito. Hindi safe and secured ang anumang bagay na meron sila at anumang bagay ang naipundar nila. Neither their wealth nor status in life can shield them from this danger. Kahit yung mayayaman, yung mga makapangyarihan, yung mga who's who ng society ng buong mundo, na finally na-realize nila lahat pala magko-collapse, lahat pala mawawala sa isang iglap lang, mga kapatid. At dahil nga dito sa bantang ito ng pandemic na ito. At makikita po natin dito na whether by force or sheer desperation, for the first time maybe sa istorya ng mundo, biglang-bigla naging God conscious ang mga tao. Suddenly, pumasok sa mind ang mga tao, ang Diyos. Suddenly, nag-reflect ang tao na tungkol sa buhay sa kabila. Suddenly, nakita ng mga tao na malamang may Diyos talaga at ang Diyos lang ang pag-asa natin. Why? Kasi for the first time, at least sa sitwasyong ito, naramdaman ng mga tao na walang kaligtasan, walang kasiguruhan sa anumang bagay na narito sa mundo o sa buhay na ninuman sa atin na makakapagligtas sa atin maliban sa Diyos.
Mga kapatid, papanik ng papanik ang casualties ng virus na ito. At padami ng padami ang naapektuhan. Isa lamang po talagang pag-asa natin, ang Diyos lang. At ang isang bagay na ginawa nito ay naging conscious ang mga tao sa Diyos, either by force or desperation. Okay lang, ang mahalaga, natuto ang mga tao na tumingin pa itaas kasi nga, alam po, nalaman nila, na-realize nila na Diyos lamang talaga ang pag-asa natin. Ngayon, for us believers, it should serve as a wake-up call that His return demands a sense of urgency in our work and witness for Him. Para sa atin naman po mga Kristiyano, i-wake up ho ito sa atin, panggising ho ito, na ang kaniyang muling pagbabalik na hindi natin alam kung kailan, ay magbigay sa atin ho ng sense of urgency para patuloy tayong sumunod sa Diyos at patuloy tayong magpatotoo para sa Panginoon. There are times in our walk with God that we begin to take it more seriously because we are being forced or alerted by the current situation. Madalas ang ating pakikipagdeal sa Diyos base sa sitwasyon, base kung ano yung nangyayari. Napopwersa tayo, no? We are being forced or alerted na maglingkod, sumunod sa Diyos. Why? Kasi yung sitwasyon, yun ang nag-demand sa atin. Well, okay din naman ho yun. Pero many times, pag nasa relaxed state tayo, yung walang problema, walang pagsubok, at everything around us is fine, ang problema po, para rin tayong unbelievers, hindi tayo ganong ka-conscious sa Diyos. Hindi tayo ganong ka-sensitive sa Diyos. Why? Kasi okay naman wala namang problema. Para rin tayong unbelievers. Mas nare-realize lang natin yung kahalagahan na malapit tayo sa Diyos. Priority natin ang Diyos. Kasi may sitwasyon na nagpuwersa sa atin o nag-alert sa atin na gawin natin yung bagay na yun. At palagi ko, hindi ito yung pinakaunang motivation na kailangan para tayo ay maging close at maging available at tayo po ay priority natin ng Diyos. Palagi po, hindi yon. Hindi yung kapag may pressure na in-apply, saka lang tayo biglang magre-react para sa Diyos. Katulad ng unbelievers. Wala na tayong pinagkaiba sa kanila. Ito po ang kailangan nating maintindihan. We must take heed of Jesus' words of warning to be spiritually alert or watchful at all times, as if His coming again will happen anytime soon. Alam naman natin darating ang Panginoon. Alam naman natin yon. At alam din natin na maraming passages sa Bible na nagsasabi sa atin na dapat maging alerto tayo. Dapat maging handa tayo. Pero madalas po parang theory na rin din lang sa atin yan, kahit nga sa akin. Tinuturo ko rin yan. Pinapag-aralan natin yan. May times sa sermon, nababanggit natin yung about end time, being prepared, being watchful. In fact, ang ating Bible study ay tungkol sa end time na dapat maging handa tayo. Pero, sa totoo lang mga kapatid, malayo pa rin sa atin yung ganyang hindi natin siya naiintindi maigi. No? Unlike ngayon, kasi alam natin na anytime, worst may come to its very worst na sitwasyon. Alam natin yon. Alam natin yun. And so, ngayon lang mas parang gusto nating ma-feel, gusto nating maramdaman yung importance na babalik, na babalik nga siya, dapat maging handa tayo. Kumbaga, kailangan pa dumating mga ganitong bagay para mas maging precious o mas maging impactful yung sinabi ng Lord na babalik ako at kailangan handa kayo. So, mga kapatid, bagamat nakabuti itong ganitong pagdating ng threat na ito, we become God conscious. Pero mas maganda siguro mga kapatid, mas okay sa Diyos kung may virus man o wala. Yung ating pagiging God conscious, yung pagpaprioritize natin sa Kanya, at yung pagiging available natin sa Kanya, at yung pagdedevote ng puso natin sa Kanya, dapat to nandun pa rin, as if He will return tomorrow. Yun po ang dapat mangyari sa atin. Dapat yun talaga mangyari.
Sa akin, dapat ganun ang mangyari. Sa inyo, ganun dapat mangyari. Sa ating lahat, ganun dapat ang mangyari. Kasi ang warning ng Lord ay very solemn ito. Like a thief in the night. In fact, di ba sabi niya sa the same chapter, maging sa Matthew 24. People were marrying, they were drinking, they were partying, and they did not know the danger, no, until the flood came. Hindi ba? They were not aware. Naramdaman lang nila na merong judgment nung nandun na yung flood. Mga kapatid, ganun din sa atin. Nawa, sa ating lahat maging lesson to. Wag yung wag nang dumating yung ganitong sitwasyon na kung saan mas alerto tayo sa Diyos, mas committed tayo sa Diyos, mas priority natin ang Diyos. Kasi nga, dahil may nag-alert sa atin, may nagpuwersa sa atin, mas maganda ho na sa pamagitan lamang ng kanyang salita na sinasabi ng Lord time and again sa kanyang salita na we must be prepared and we must be watchful every day of our lives, because like a thief in the night, He will come at wala itong abi-abiso. Paano po kung pagdating ng Panginoon, hindi tayo ganong, hindi ang priority natin, hindi tayo mainit sa Kanya. Ang ating walk sa Kanya ay unstable. Well, pagdating po natin sa Kanya, mahiya. Pagdating ng time ng pagharap natin sa Kanya, mahiya tayo. Ang mga rewards natin, malamang mako-compromise simply because hindi tayo naging handa. Mga kapatid, salamat through this difficulty, somehow nagbigay sa atin ng sense of alertness at sense of urgency. Pero ulitin ko mga kapatid, mas maganda kahit walang ganitong threat, hindi tayo ma-pressure lang o ma-pwersa lang para unahin natin ang Lord. In good and bad times, in pleasant and unpleasant situation, may God find our hearts always devoted to Him and always pursuing Him para po maging committed tayo sa Kanya at any given situation ng buhay natin at ng mundong ito. So, tandaan ho natin, let us expect that the Lord will come anytime soon. And we must be ready, we must be prepared. At sabi rin po, yung pangatlo natin, engage. Sabi po sa verses 38 to 39, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Sabi po sa scriptures, John chapter 9 verses 4 to 5. As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Engage. Kung ina-expect natin ang Panginoon ay darating at any time, ang byproduct po nito is we will be engaging ourselves sa mga bagay tungkol sa Diyos. At ito po ay sinabi rin ng Lord, sabi niya, dumarating na ang gabi, hindi na tayo makakagawa para sa ating Ama, sa aking Ama. Because night is coming when no one can work. No, ito po ay figurative, sinasabi lang ng Lord na hindi lahat ng opportunity ay nandyan para po tayo ay magpagamit at magamit ng Diyos. Hindi po. Opportunities, they will come, but they will also go. Mawawala sila. At sa panahong ito, na kung saan nandito ang mga signs sa muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan po natin ay maging resolute, maging firm ang ating pagkukomit ng buhay natin sa Panginoon. Mag-engage pa tayo, mga kapatid. At alam ko na nakakatuwa na itong ating service ngayon ay full worship service to, kasi may MC tayo, mayroong praise and worship tayo, may word. Giving na lang ang wala.
Pero nakakatuwa, hindi mo ba? Of course, yung communion service, hindi natin pwedeng gawin. Impracticable na gawin yon. So, pag nag-gather na lang ulit tayo ng lahatan, pwede tayo mag-communion. No? Understandable ho yun, mga kapatid. Ito lang sinasabi natin. Huwag tayong pigilan, mga kapatid, ng sitwasyong ito para mag-stop din yung ating commitment, yung ating devotion sa ating Diyos. It is in such time as this that we must be firm and resolute in committing our life and service to Him, and not shrink back, but persevere to the end. Mga kapatid, ito po yung tatlong bagay na in-exhort ng author ng Hebrews sa mga Kristiyano that time. At ito po ay timely. That is why hanggang ngayon, ito pa rin yung in-exhort natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, we must endure in our faith. We must expect na Jesus is coming again. So we have to be ready, we have to be prepared. And while we await His coming, dapat to engage tayo sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, okay lang na may problema, may pagsubok. Huwag yung maging daan para tumigil tayo ng ating pag-devote ng ating buhay, ng ating time, ng ating lakas sa Diyos. Kasi we will do this only in this lifetime. Afterwards, wala na. So, whether the situation is difficult, whether the circumstances are pleasant or not, kailangan po mag-endure tayo sa ating panampalataya. Kailangan po palaging meron tayong expectation na darating ang Lord anytime soon. So kailangan prepared tayo, ready tayo sa ating buhay para umarap sa Kanya. At while wala pa siya, mag-engage po tayo sa mga bagay-bagay ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen ho? Gawin natin ang ministry with all our hearts, with all sincerity. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Mag-build up tayo sa isa't isa. And sa buong buhay natin, habang nandito pa tayo, huwag nating makalimutan na isang bagay lamang ang well-meaning, very valuable na pwede natin gawin. And that is to commit our lives to our God, because siya po yung Diyos na karapat-dapat na makinabang, so to speak, sa ating buhay. Kasi minahal niya tayo, niligtas niya tayo, at siya po ang palaging tumutunghay sa buhay natin dito. So, habang nandito po yung crisis na ito, tandaan po natin itong bagay na ito. We will endure hanggat nandito ito. Magiging matatag tayo. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. We will expect na siya'y darating. Siya pa rin na may control ng lahat ng bagay. At tayo po ay mag-i-engage sa ministry, sa pagsunod sa Kanya, kasi po, ito yung bagay na gustong-gusto ng Panginoon. Dahil alam niya, at alam din natin, that we don't have all the time in the world to do this. We have only limited time. Amen ho? Kaya, nung pong sinabi ito marahil ng author ng Hebrews sa mga Hebrew Christians na naroon, palay ko nagpalakas po ito sa kanila, mga kapatid. So, hindi nagbago ang exhortation na ito. If this exhortation was needful during that time, ganun din po ang exhortation na ito ay kailangan natin sa panahong ito. Mga kapatid, if and when this lockdown will be extended, magtiwala po tayo sa Panginoon na alam niyang lahat ng bagay na nangyayari. At kung magkaganon man, tandaan natin ang mga bagay na ito. We will still endure for the glory of God in our faith. We will still expect Him to return anytime soon. So magiging ready tayo, prepared tayo, and we will engage ourselves in the business of the kingdom, of the business of the King, sa Kanyang kaharian, para po pagdating ng takdang panahon, pagharap natin sa Kanya, hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot, kasi ginawa po natin ang dapat gawin, at yan po ay i-offer natin ang buhay natin sa Kanya habang may panahon pa tayo. So we just commit everything to our God this morning, mga kapatid.
harap tayo sa isang linggo. We just live one day at a time and we commit that to our God. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito, sa yung salita na pinagbulayan namin. Hindi po namin naaalis sa aming puso na nagkakaroon kami ng mixed emotions every now and then, especially kapag nakikita at narinig namin sa balita na parang hindi umaayos yung sitwasyon. Pero huwag itong maging dahilan, Panginoon, para ma-overrule kami ng panic, mawala kami sa focus. Hindi, O Diyos, tandaan namin ang sinabi ng iyong salita. This is the most appropriate time na kung saan lalo kaming dapat mag-endure sa aming panampalataya sa iyo. Harapin namin with firmness ang sitwasyong ito, na hindi kami mag-doubt sa iyo, hindi kami manlalamig sa iyo, kundi maging dahilan ang sitwasyong ito para lalo kaming magpakatatag para sa iyo, O Diyos. And Lord, once again, remind us of your promise that you will return anytime soon. At ang lagi mo sinasabi na paghahanda na dapat namin gawin ay maging watchful kami, maging vigilant kami. And we do that, Lord, by just making ourselves available to you and by making you a priority sa buhay namin. And Lord, we will be engaging sa lahat ng mga bagay tungkol sa iyo habang nandito kami sa sitwasyon ito. At alam po namin magtatagumpay po kami kasi tutulungan mo po kami. By ourselves, Lord, we cannot do anything. We just need your grace, your mercy, your strength, Lord, your wisdom, and your preservation para po ma-overcome namin ang sitwasyong ito na kung saan kami nagpapatuloy na sumusunod, naglilingkod sa iyo, nagdidibot ng aming buhay sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Pastor Alex, sa napakagandang mensahe na ibinahagi nyo sa umagang ito. Alam ko po na ang bawat salita na inyong binitawan, ito po ay nakapagpalakas sa sa aming espiritual at nakapagpatatag sa aming pananampalataya. Para po sa announcement, ngayon po ay July 5, nagdadaos po ng kaarawan ng ating kapatid, ang miyembro po ng ating worship team. Magdadaos po siya ngayong April 5 ng kanyang birthday. Ito po ay si Brother Gino Pinca. Ganon din po sa darating na April 10, ay magdadaos din po naman ng birthday yung masipag nating humahawak ng ating multimedia, ang ating pong kapatid na si Jinel Tayag. Maraming salamat sa inyong dalawa sa patuloy niyong paglilingkod sa Panginoon at kawaan at patnubayan kayo ng ating Panginoon. Gayon po, nung nakaraan pong April 2, nagdaos naman po ng wedding anniversary ang ating kapatid na si Jeremiah Jose at si Tess Jose. Happy anniversary sa inyong patuloy ko rin po kayong inaanyayahan araw-araw na abangan po natin yung mensahe, yung exhortation na ibinibigay ng ating pastor bago po tayo makapanalangin. Patuloy po natin itong abangan. Ito po ay sa tulong ng ating kapatid na sina Brother JR at saka po si Brother Tong na nagko-compile ng mga sermon ng pastor. Ito po ay kanilang igagawa at isinesend po sa atin para po tayo ay makapakinig ng mga salita ng Diyos. At panghuli po, muli po, tinatawagan ko po ang ating pastor para po sa kanyang closing prayer at benediction. Tinatawagan ko po Pastor Alex de Castro. Maraming salamat po. To God be the glory. Muli, Panginoon, paspasan mo po ang iyong mga anak sa araw na ito. Mga kapatid, pinagkakatiwala ko po kayo sa mayaman at makapangyarihang paglingap
pagbabantay at pagsama po ng ating Diyos na sa kanyang salita sabi niya hindi siya nagbabago kahapon at magpakailanman. Tanggapin niyo po ang pagpapalang ito at sumayin niyo po ang kapayapaan at katahimikan at kapahingahan ng ating Panginoong Diyos. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Palain tayo ng Diyos at uli, umasa tayo sa Panginoon kasi po siya yung ating blessed hope. Stay safe once again and patuloy na mag-itune tayo sa ating Diyos. Uli, magandang umaga and God bless us all.